Hello, welcome ulit sa panibagong video natin. So ayun guys, may i-share ako sa inyo. Isa ito sa mga naging troubleshooting ko dati sa abroad, particularly sa Qatar. Nung tayo na-assign bilang supervisor maintenance. Hawak ko kasi dati ang maintenance and repair saka installation and commissioning ng ating mga equipment. So meron kami ditong na-encounter na 6 leads out na motor. Tapos ang controller niya ay Y Delta starter. So una muna nag-drawing ako dito ng 6 na terminals. So yung windings or yung leads pala na lumabas ay wala siyang marking. So kailangan na nating i-trace kung alin yung magkakasama. So ang dapat na magkasama ay si T1, T4, T2, T5, T3 and T6. So, iset nyo lang yung multimeter nyo sa continuity. Tapos, dapat magkaroon ng continuity si T1 papunta kay T4. So, yung isang side, meron pala siyang tagging. Yung kabila ay wala. So, makikita nyo dito, mas malaki yung side nung dito sa may kabila at mas maliliit dito sa kabila. So, yung start natin ay nandoon sa mga maliliit, yung T1, T3, T5 or T1, T2, T3. So yan, hinahanap ko dati yung continuity. So na pinpoint ko na kung ano yung partner ni T1. So markingan natin T4 base doon sa schematic or base doon sa diagram na drawing natin. Then next na hanapin natin ay partner ni T2, terminal 2. So baka magtataka kayo kasi American standard kasi yung T1, T2, T3, T4, T5, T6. Pero pag mga European standard, ang karaniwang makikita nyo ay U1, B1, U1, U2, V1, B2, W1, W2. So parehas lang yan. Walang pinagkaiba. So bale yan, nakuha na natin yung partner niya, si T6. So ganun lang kasimple guys ang pag-check kung hindi nyo o kung walang tagging yung motor na lumabas sa terminals niya. So i-check nyo yung continuity and then pag na-check nyo yung magkakasama, wala namang problema yan as long as na hindi mag-short. So pwede nyo siyang i-try na energize. Pag na-energize na, then tignan nyo yung rotation. Pagka mali yung naging rotation or naging counterclockwise yung rotation ng motor, ang gagawin nyo lang, yung meron kayong tatlong leads or tatlong phase, yung RYB, so iswap nyo lang yung dalawa doon. Dapat mag clockwise na yung magiging rotation nya. So meaning to say, yun yung tamang phase sequence nya. So ganun nyo lang kung paano nyo itatama yung rotation ng motor, and the same time paano kunin yung mga antag na leads ng iyong motor. Tapos pwede nyo ring i-check kung balanse pa yung winding nya. Ayan, chine-check ko yung ohmic value per winding. So i-check nyo lang siya in between winding, si T1 and T2 dapat pare-parehas yan, at least 0. Kung nakuha nyo sa T1, T2 ay 0.9, sa T2, T3 ay 0.8, tapos sa T3 and T1 ay 0.9. So magkakalapit. So for example, meron tayong nakuhang resistance ng winding between T1 and T2 na 63.7, tapos T2 to T3 63.6, tapos T3 to T1 63.8. So
Para makuha mo yung percentage error, ang gagawin mo, i-choose mo lang yung or piliin mo yung pinakamaliit, which is ito, saka yung pinakamalaki. So, ito yung pinakamalaki. Ngayon, ang gagawin mo ay 63.8. Yan, 0.8 minus yung mas maliit, 63.6. As divided mo siya ng 63.8 times 100. So, dapat ang makuha mo dito ay, ang error mo ay not more than 2%. So, kung more than 2% na siya, ibig sabihin, hindi na balance yung winding ng yung motor or yung transformer. So, reject na siya or hindi na siya pwedeng gamitin. Or malapit ng masira. So, better pag nasa maintenance ka, so hindi mo papayagan or kailangan magpalit ka na kaysa masiraan ka during operation. Mas mahirap yung ganun, mas malaki yung losses mo. So, planuhin maigi kung ano yung magiging predictive maintenance mo sa planning mo doon sa trabaho. So, para makuha natin yan, bigyan ko kayo ng sample. So, kunin lang natin siya. So, 63.8 minus 63.6 divided by 63.8 times 100. So, equals yan. So, ang nakuha nating error ay 0.31. So, ibig sabihin, maganda pa at balance yung ating mga winding. So, yun lamang guys. Sana natuto kayo sa counting video tutorial natin. Thank you. Bye.